Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin na po natin ang tungkol dito sa TBJ special announcement na ginanap or nangyari noong January 5, 2024. So isang taon na po pala ito kahapon. And sabi nga dito ng isang page, kahapon, January 5, 2025, isang taon na ang nakaraan. Noong January 5, 2024, nabawi po ng TBJ ang title na Itbulaga at nanalo ang TBJ sa kasong copyright infringement case na isinampa nila laban sa TIPA GMA7. Then, nakita po ito ni Tito Soto, and kanina nga po, sabi niya, aba, isang taon na pala mga Dabarkads, nag-uumapaw pa rin ang tuwa at pag-asa sa Itbulaga sa TV5 ngayong 2025. So isang taon na, no, kahapon mga Kadabarkads, and nakakatuwa lang na until now, eto tayo mga Dabarkads, and syempre ang Itbulaga ay matatag pa din. Samantalang kanina naman po mga Kadabarkads, itong si Samantha Rascal medyo hindi po maayos ang kanyang pakiramdam, and shinare niya po yan sa kanyang broadcast channel kanina, no? Sabi niya nga dito, sana makakanta ng maayos. So kanina live na live ang Itbulaga, and naitawid niya naman po, 'di ba, yung kanyang boses kahit na hindi maayos yung kanyang pakiramdam. Samantalang maraming mga Kadabarkads natin ang nagbe-message po sa Durs TV po na page dito po sa Facebook kung nasaan daw ba itong si Maine Mendoza, dahil ilang araw na daw nilang hindi nakikita ito sa Itbulaga, katulad na lamang daw kanina na live ang Itbulaga. Sabi po nang nag-message sa atin, bakit wala si Maine Mendoza, Miss Durs, ngayong Lunes? Live ang Itbulaga ngayon eh. So yan po ang katanungan, at marami pa rin pong nagme-message tungkol dito nga kay Maine Mendoza. So hinahanap ko po yung picture na na-screenshot ko kahapon ata yun. Hindi ko na makita. Natabunan na po ng ibang mga na-screenshot ko na pang-update. Kaya wala po akong mailagay sa inyo na picture dito. Pero ang nakita ko po sa isang page po ng mga Armin fan page, si Maine Mendoza and si Arjo Atayde nakasakay po sa isang airplane, and mukha pong nasa vacation sila ngayon. So, hindi ko lang alam kung kailan yung balik po nila mga Kadabarkads. Nung nakarang araw pa po yun mga Kadabarkads and sana makabalik na po si Maine Mendoza from vacation. So, siguro sinusulit po nila together yung holiday. So ito ay paglilinaw lamang po hindi po tinanggal si Maine Mendoza katulad po ng nababasa ko sa mundo po ng social media. Wala pong tinanggal na host sa Itbulaga, at kung may nawawala man pong host, bumabalik din po sila dahil meron silang ibang commitment sa labas ng Itbulaga. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang direktor na kung saan ay bibigyang buhay itong kwento ni Pepsi Paloma. May panibago po siyang post sa kanyang Facebook account. Magsusori nga kaya siya kay Bossing Big Soto? Sabi niya, Pepsi and we are Olongapeños. But more than that, this story has haunted the public consciousness for decades. As a filmmaker who started out in social media, I don't choose these stories, they choose me. Social media keeps resurrecting it, raw and unresolved, like an open wound. And when something keeps coming back like that, you realize it's not just a story, it's a reckoning. I felt a responsibility to confront it, to dig into the truth, no matter how uncomfortable and present it in a way that demands to be seen and felt. About Sir Big Soto, I'm not sure whether to offer an apology for his name being mentioned in the film. Di daw siya sure kung mag-apology daw siya, hingi siya ng tawad dito kay Bossing Big Soto dahil na-mention ng napakalutong itong pangalan ni Bossing Big Soto.
The truth, after all, is unapologetic as a public figure tied to a public story. I believe there's an understanding that story like this will inevitably resurface. My role as a filmmaker is not to pass judgment or provoke. It's to tell the story as it happened, with honesty and respect for the facts. I trust that those who will watch the film will see it for what it is, an attempt to shed light on a controversy that confuses to be forgotten. Sabi niya pa, I respect my fellow artists. I respect the feelers of the industry, but what I respect most is the truth in my heart. Sabi pa niya dito mga Kadaberkads, itong Pepsi Paloma diversion ito sa kapalpakan ni Bongbong. Komento ng mga netizen. Sabi naman ni Daryl Yap, gusto ko nga mag-resign yan, diversion pa. Sabi pa ng isang netizen, itong Pepsi Paloma para ito mawala ang atensyon ng publiko sa korupsyon. Sabi ni Daryl, mukha ba akong loan better sa loto? Tapos, eto pa, itong Pepsi Paloma, demolition job ito against Soto. Ang sagot po ni Daryl Yap, ano ang i-demolish? Senatoriable naman siya. 12 ang pwesto. Ano kung maka-Duterte ako? Nagharap na sila ni BP election. Nag-demolish ba ako? Kailangan ba? Itong Pepsi Paloma lilinisin ng pangalan ng mga Soto. Sabi po nitong si Daryl, wala akong connect sa kanila at hindi ako janitor para maglinis ng kalat ng iba. Tapos nagmura siya dito. Gusto niyo tungkol sa politika niyo na lang lahat. Kung wala kayong buhay sa labas ng pamumulitika, huwag niyong hatiin ang lahatin ang mga tao. Kaya ko ginawa ang Pepsi Paloma ay para talaga sa inyo. Tapos ayan, meron siyang sinabi diyang ina nyo. So parang inis na at galit na po itong direktor. Dahil ang dami po talagang bumabatikos sa kanya mga Kadaberkads. Kakaiba po kasi talaga na banggain ang mga Soto. Parang pader po yan. Para kang bumangga sa pader. No? Ganyan po ang nangyari nung kalaban po ng TBJ ang mga Halusos. Diba? Talagang binoykot po nilang programa ng mga Halusos at sumunod sila sa Tito Vic and Joey. So ganyan din po ang mangyayari for sure dito sa binabalak na pelikula nitong si Daryl Yap. So eto naman po ang opinion ni LM Entertainment. Sabi niya, ano kaya ang plot twist based sa theory ni Attorney Libayan? Based sa discussion namin with Trending Center kagabi, there might be a plot twist na hindi pa natin nalalaman sa pelikula na ini-insist daw ni Daryl Yap. Possible daw may bigating producer sa likod ng pelikula na di natin alam pare-pareho. What if kung ang producer na ito ay walang iba kundi... So yan po ang dapat nating malaman kasi sabi niya po sa statement nitong direktor na hindi daw siyang pumili dito kundi siya ang pinili ng pelikulang to. So ibig bang sabihin nito may isang producer na pumili dito sa direktor para gawan po ng pelikula yung tungkol sa issue ng Tito Vic and Joey para po kay Pepsi Paloma? Well, yan po ang dapat nating alamin. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.